Kinidnap ba o legal na inaresto si President Digong Duterte? Alamin po natin ito. Pag-aralan natin ang sitwasyon at ang mga applicable na batas ukol dito. Kagabi po napanood ko yung isang video ng pag-aresto kay President Digong. Dito tinanong po ni Digong itong si General Torres. Sabi niya kay General Torres, "Let me ask you a direct question. Where are you taking me?" Ang sagot po ni General Torres, "Torre, to The Hague, sir." At dito malinaw na ang intention talaga nila ay arestuhin si Digong at ilipad diretso sa Hague. Walang daan-daan sa korte, walang prosesong susundin. Kaya ang tanong ng marami, tama ba itong nangyari na ito na pag-aresto kay President Digong? Sinabi na natin to sa mga unang mga videos natin na sa ating pananaw, mali ang pag-aresto dahil hindi nila sinunod yung provision ng Article 59 sa Rome Statute. Ngayon, sabi nila, hindi daw applicable yung Article 59. Pero ang sagot nga natin dyan, kung hindi mo i-apply ang Article 59, wag mo na rin i-apply ang buong Rome Statute. So, meron namang bagong opinion. Siya daw ay inilipad sa ilalim po ng 9851. Pero yung Section 17, pinag-usapan na natin ito, under sa Section 17, pag inaresto ka under 9851, ikaw ay papailalim din sa isang tratado o di kaya ay sa extradition laws ng bansa. Ibig sabihin, kung meron tayong mga extradition na batas, yun po ang susundin. Ano naman po yung extradition na batas na yun na sinasabi nung 9851? Meron po kasi tayong extradition law, yung Presidential Decree number 1069. Ito po ay nag-a-apply para po doon sa mga bansa na kung saan meron tayong extradition treaty. Nasabi na po natin ito nakaraan na extradition treaty ay kasunduan sa dalawang bansa na kapag mayroon akong hinahabol na tao na nandiyan sa bansa mo, pwede mo siyang ipadala sa akin. Pero sa ilalim po ng PD 1069, kung meron man po tayong extradition treaty sa bansa na yan, kagaya po ng Netherlands, meron pong proseso. Kailangan po na mayroon muna extradition request at pagkatapos po, yan ay ipadadala sa DFA at ang DFA po, Department of Foreign Affairs, ang magfa-file ng petition sa husgado. At ang akusado, pwede niyang i-challenge itong extradition request na ito at labanan ito sa husgado. Subalit, sa pagkakaalam nga natin, na-discuss na natin ito dati, wala tayong extradition treaty sa Netherlands. Kanya po si Joe Masison ay nanatili sa Netherlands at hindi siya mapauwi ng Pilipinas kahit po marami siyang warrant of arrest dito sa ating bansa. So ano ngayon ang ating i-apply dito na batas? Kung hindi applicable ang Rome Statute, hindi applicable ang 9851 at hindi rin applicable ang 1069. Ano ang ginawa nila kay Digong? Sa marami pong pagpapaliwanag ng iba pang mga eksperto at pati na po ng pamahalaan ng Pilipinas, sinasabi nila na hindi porket illegal ang pagkakaaresto kay Digong ay mawawala ng jurisdiksyon ang ICC. Tama po sila doon. Ina-apply po nila dito yung legal doctrine sa Eichmann case, sa kaso ni Adolf Eichmann na nilitis po sa Israel. Sino po si Adolf Eichmann? Si Adolf Eichmann po ay isang German official ng Nazi Germany na responsable po doon sa pagbubuo ng solution, the final solution ni Adolf Hitler, na kung saan 6 na milyon na Hudyo ang namatay by virtue of gas chamber, firing squad. It's like the extermination. Ang gusto nila ay walisin sa buong mundo ang mga Hudyo. And that's why they call it the final solution. Pero pagkatapos po ng giyera, itong si Adolf Eichmann ay nakatakas sa Germany at nagtago po siya sa Argentina, kung saan malakas po ang partido ng mga Nazis, sympathizers po ng Nazis, ang Argentina. Subalit noong 1960, about 15 years after the end of World War II, ang mga operatives po ng Israel, ang Mossad, mga secret agents nila, kinidnap po nila si Adolf Eichmann sa Argentina
at dinala po sa Israel. Meron pong pelikula yan sa Netflix. I think ang title po niya ay Finale. Panoorin niyo po kung paano ito na nangyari pag-aresto kay Adolf Eichmann. At doon po sa Israel, nang dinala na siya doon, nilitis po si Adolf Eichmann. Isa po sa naging depensa niya ay may violation daw po ng sovereignty of Argentina nung siya ay illegal na kinidnap sa Argentina at dinala sa Israel para litisin. Ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, hindi sila nawala ng jurisdiction dahil doon sa proseso na yon ng pag-aresto sa kanya o pag-kidnap sa kanya sa Argentina. At sinabi nila na ang pwede lang mag-raise ng question on sovereignty ay yung gobyerno ng Argentina at hindi si Adolf Eichmann. Ito yung prinsipyong ina-apply nila kay Digong at sinasabi, hindi pwedeng magreklamo si Digong na walang jurisdiksyon ng ICC kahit na siya ang proseso sa kanyang pag-aresto ay illegal na ginawa. Tama po sila doon. Pero ito po ang tanong. Pag ginamit nyo ang prinsipyo ng Adolf Eichmann case, kailangang aminin ninyo sa sambayan ng Pilipino na si Digong ay kinidnap nyo kagaya ni Adolf Eichmann. Wala pong aresto na naganap dito dahil hindi nyo sinunod yung Article 59 of the Rome Statute, hindi nyo po sinunod yung Section 17 ng 9851 at hindi nyo rin po sinunod ang Presidential Decree number 1069. Marami pa tayong mga kasinungalingan na narinig yung tungkol po dito sa Interpol, yung red letter notice, na ito daw po ang basihan. Ano po ba yung Interpol? Alam niyo po, ang Interpol is not even a law enforcement agency. It is a global police coordinating agency. Nasanay lang po tayo, napapanood natin sa mga pelikula, sina Jackie Chan, sina Cynthia Luster, yung mga kabataan, hindi nakilala itong mga ito. Pero pag sila ang mga bida, lagi ang kanilang tsapa, pinapakita kami ay Interpol. And they conduct investigation, etc. But that is not the situation. Ang Interpol po is just a coordinating agency. They provide information, they provide training, but they do not do actual police work. The red letter notice po na i-issue ng Interpol is only a notice to a country sa kapulisan ng bansa na yun na mayroon silang nais na arestuhin na tao at nire-request nila yung bansa na yun to hold that person temporarily pending yung kanyang extradition in accordance with applicable laws or treaties. Hindi po warrant of arrest ang red letter notice. At kailanman, hindi po ito magiging warrant of arrest. Kailangan lang po natin dito ay maging mapanuri. Huwag niyo po akong basta paniwalaan. Nandyan po sa dulo ng mga daliri niyo ang tamang impormasyon. I-search po ninyo, i-google po ninyo lahat ng sinabi ko sa inyo na mga impormasyon. At kayo mismo ang magdesisyon kung tama ba o mali ang ginawa ng pamahalaan. May basihan ba yung mga argumento na sinasabi nila sa pag-aresto nila kay President Digong? Sa akin pong opinion bilang isang abogado, mali po lahat ang kanilang ginawa at pati ang mga justification na sinasabi nila sa taong bayan hanggang sa kasalukuyan ay puro mali pa rin. Mahirap pong makialam ang walang alam. Kaya po kailangan tayo po ay maging mapanuri. Alamin natin ang sitwasyon. God bless us all. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.